Isipin mo to. May isang tao na isang tingin lang sa'yo, parang ramdam mo na agad na minamaliit ka. Sa trabaho, sa pamilya, minsan kahit sa mga kaibigan, hindi ka naman inaaway ng direkta, pero ramdam mo na parang mas mababa ka sa paningin nila. Minsan biro na may halong lait, minsan komento na parang concern daw pero may tusok. Minsan katahimikan lang, pero ramdam mo na ikaw ang hindi pinapakinggan. At ang mas masakit, may mga pagkakataon na kahit wala kang ginagawang masama, parang ikaw pa ang kailangang mag-adjust palagi. Kung nakarelate ka, good news, hindi ka mahina. At hindi mo kailangang maging palaban o bastos para tumigil yan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na paraan para hindi ka naapihin o maliitin kahit kailan, gamit ang practical na stoic mindset at simpleng psychology na pwede mong i-apply agad sa totoong buhay. Bago tayo dumiretso sa 6 na paraan, mahalagang maintindihan muna natin kung bakit nangyayari ang pangmamaliit. Kadalasan iniisip natin na personal ito, na may mali sa'yo, na kulang ka. Pero sa Stoic philosophy, sinasabi na ang mundo ay hindi personal. Ang mga tao ay kumikilos base sa sarili nilang insecurities, takot at pangangailangan ng kontrol. Minsan, minamaliit ka hindi dahil mas mababa ka, kundi dahil kailangan nilang maramdaman na mas mataas sila. At kapag hindi malinaw ang boundaries mo, ikaw ang nagiging pinakamadaling target. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mabait ka, tahimik ka. At madalas, inaabuso ang mga katangiang yan. Unang paraan, kontrolin mo ang reaksyon mo, hindi ang tao. Ito ang pinakaugat ng lahat. Sa Stoicism, malinaw ang prinsipyo ng kontrol. May 2 bagay lang sa mundo. Ang kontrolado mo at ang hindi. Hindi mo kontrolado ang sasabihin ng ibang tao. Hindi mo kontrolado ang opinyon nila. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Sa psychology, ito ang emotional regulation. Kapag may nagsabi ng parang minamaliit ka at agad kang nag-react, nagtaas ng boses, o nag-defensive, parang sinabi mo na effective yung sinabi mo. At kapag effective, uulitin nila. Pero kapag pinili mong huminga muna, mag-pause, at huwag agad mag-react, biglang nawawala ang power nila. Hindi ka nanahimik dahil natakot ka. Nanahimik ka dahil hindi ka pumayag na kontrolin ang emosyon mo. At ang taong hindi kayang kontrolin emotionally, bihirang apihin. Ikalawang paraan, palakasin mo ang presensya mo kahit wala kang sinasabi. Maraming tao ang minamaliit hindi dahil kulang sa talino o kakayahan, kundi dahil kulang sa presence. Sa Stoic philosophy, ang dignidad ay kung paano mo dalhin ng sarili mo sa kahit anong sitwasyon. Hindi ito kayabangan. Ito ay tahimik na respeto sa sarili. Sa psychology, malinaw na ang body language ay may malaking epekto sa kung paano ka tinitingnan ng iba. Kapag laging yuko ang balikat mo, mahina ang boses mo, at parang nagmamadali kang magsalita, nagsisend ka ng signal na pwede kang tapakan. Pero kapag tuwid ang tindig mo, malinaw ang galaw mo, at hindi ka nagmamadaling magpaliwanag, nag-iiba ang trato ng tao. Kahit wala kang sinasabi, parang sinasabi ng katawan mo na may halaga ako. Ikatlong paraan, magsalita ka ng malinaw at diretsyo, hindi emosyonal at hindi paikot-ikot. Isa sa mga dahilan kung bakit tumatagal ang pangmamaliit ay dahil walang resistance. Sa Stoic mindset, ang wisdom ay clarity. Hindi mo kailangang sumigaw o makipag-away para ipagtanggol ang sarili mo. Minsan sapat na ang isang mahinahong tanong. Ano bang ibig mong sabihin doon? Kapag sinabi mo yan ng kalmado, pinapabalik mo sa kanila ang responsibility. Sa psychology, ito ay assertive communication. Hindi ka passive, hindi ka agresibo, nasa gitna ka. At maraming taong biglang umatras kapag napilitan silang ipaliwanag ang sarili nilang tono o intensyon. Ikaapat, itigil mo ang sobrang pagpapaliwanag ng sarili mo. Ito ang tahimik na habit na unti-unting kumakain ng respeto. Maraming mababait ang nadadapa dito.
Kapag may nagtanong, automatic kang nag-e-explain kahit hindi naman hinihingi. Sa Stoic philosophy, hindi lahat ng tanong ay may karapatang sagutin. May mga desisyon na sapat na ang paninindigan mo. Sa psychology, ang sobrang pagpapaliwanag ay kadalasang galing sa kawalan ng self-trust. Kapag natutunan mong magsabi ng ganito ang desisyon ko, nang walang kasunod na justification, unti-unting bumabalik ang respeto. Hindi dahil naging suplado ka, kundi dahil naging malinaw ka. Ikalimang paraan, magbigay ka ng boundaries kahit tahimik lang. Hindi lahat ng boundary ay confrontation. Minsan, ito ay distansya. Hindi na pag-share ng personal na detalye, hindi na palaging available, hindi na pag-engage sa usapan na alam mong hindi healthy. Sa Stoic philosophy, ang inner peace ay responsibilidad mo. Hindi ito ibinibigay ng ibang tao. Sa psychology, boundaries teach people how to treat you. Kapag naramdaman nilang hindi ka basta-basta naaabot, nag-iiba ang dynamics. Hindi mo sila sinabihan pero natuto sila. At kung hindi man sila matuto, at least protektado ka. Ika-anim at huli, palalimin mo ang respeto mo sa sarili sa pamamagitan ng competence at character. Ito ang pinakamatibay na pundasyon ng lahat. Sa Stoic philosophy, ang tunay na confidence ay bunga ng araw-araw na disiplina. Hindi ito galing sa papuri, likes, o validation ng iba. Kapag alam mong may ginagawa ka para gumaling, matuto at umangat, hindi ka madaling matinag ng panlalait. Sa psychology, competence builds quiet confidence. At ang confidence na galing sa competence ay hindi kailangang ipakita. Ramdam lang. At kapag ramdam ng tao na buo ka sa loob, bihira na ang susubok, maliitin ka. Sa huli, gusto kong iwan sa iyo ang isang mahalagang paalala. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo para respetuhin ka ng mundo. Hindi mo kailangang maging mas maingay, mas palaban, o mas matapang sa panlabas. Kadalasan, ang kailangan mo lang ay ihinto ang mga maliliit na ugaling tahimik na nagtuturo sa iba na pwede ka nilang maliitin. Yung palaging pag-a-adjust kahit nasasaktan ka na. Yung pagtawa sa biro kahit alam mong may tama. Yung sobrang pagpapaliwanag ng sarili mo kahit hindi naman hinihingi. Kapag unti-unti mong inalis ang mga yun, may natural na pagbabago na mangyayari. Kapag malinaw ang boundaries mo, kahit hindi mo ito sinisigaw, nararamdaman ng tao. Kapag kalmado ang emosyon mo, kahit may magsubok mang asar o mang maliit, wala silang mahawakan. At kapag buo ang respeto mo sa sarili mo, nagbabago ang paraan ng pagtayo mo sa mundo. Unti-unting nawawala ang mga taong gustong umapak sa iyo. At kung may ilan mang manatili, darating ka sa puntong hindi ka na nila kayang galawin. Hindi dahil nanalo ka, kundi dahil hindi ka na nila naaabot. Kung may kahit isang ideya sa video na tumama sa iyo, good sign yon. Ibig sabihin, may nag-shift na sa loob mo kahit konti lang. At minsan, isang shift lang ang kailangan para magbago ang buong dynamic ng buhay mo. Kung gusto mo pang makinig sa mga ganitong usapan na grounded, totoo at pwedeng i-apply sa araw-araw, welcome ka dito. Pwede kang mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod na video.